Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, sinabi ni Joey sa kanyang sarili na kailangan pa rin niyang magsabi ng kahit ano, kaya susubukan na lamang niya. Pagkatapos nun, tinanong ni Joey ang lalaki kung ano ang magiging bilang kung susubukan niyang paramihin ang 5 at wala. Agad-agad napaisip ang lalaking ito kung paano mapaparami ang 5 sa wala. Bilang karagdagan, tinanong din siya ni Joey kung hindi ba niya naisip noon na ang wala ay maaaring maging isang numero. Ngunit labis na nalito ang lalaking ito sa sinabi ni Joey. Napaisip pa siya kung anong uri ng kakaibang logika iyon dahil ayon sa kanya. Ang mga numero ay nakabatay sa katotohanang may umiiral na bagay. Kaya nalito siya kung paano magiging isang numero ang wala. Sa isip ni Joey, alam niyang mangyayari iyon. Kaya sinabi na lamang niya sa lalaki na kalimutan iyon. Sandali lang, pakisabi sa akin, paano mapaparami ang 5 sa 0? Wika ng lalaking ito, kaya sinabi ni Joey sa kanya na dahil hindi ito maaaring paramihin, nananatili itong wala. Ngunit hindi pa rin iyon naintindihan ng lalaking ito at ayon pa sa kanya, dahil ang wala ay hindi maaaring paramihin ng isang numero, ang 5 ang numerong natural na mananatili. Kaya tinanong niya si Joey kung anong klaseng kakaibang logika iyon. Bilang resulta, naubos na ang pasensya ni Joey. Tinawag pa niyang isang ulyanin ang lalaking ito. Sa kasalukuyang panahon, agad na sinabi ni Joey sa lalaking ito na nagngangalang Jay Galwon na wala lang iyon. Bigla na lamang, nakialam si Jang Ho at sinabi kay Jay Galwon na kung hindi niya kayang ipaliwanag ang mga bagay gamit ang sarili niyang kaalaman, kung gayon ang pagwawalang bahala sa katalinuhan ng iba, ay tiyak na likas na ugali ng mga mayabang na bastardo ng pamilyang Jay Gal, Novelty Hegal. Gayunpaman, nagtataka si Joey kung ipinapakita ba ni Jang Ho ang kanyang kapangyarihan bilang isang paksyong pampulitika. Samantala, sinabi ni Jay Galwon na may grupo ng mga baliw na minamaliit ang lahat ng ibang disipolo at iniisip na ang espada lamang ang mahalaga. Bilang resulta, nagalit si Jang Ho at pagkatapos ay sinabi niya kay Jay Galwon na mas gugustuhin pa niyang kagatin ang kanyang dila at mamatay kaysa mabuhay bilang isang white scholar na puno ng mumurahin panlilinlang. Dagdag pa ni Jang Ho, ang buhay ng isang martial artist na inialay ang buong buhay niya sa espada ay maaari lamang tawaging isang dalisay na naghahanap ng katotohanan. Dagdag kaalaman mga Lods, ang white scholar ay nangangahulugang isang taong nagbabasa lamang at walang karanasan sa tunay na mundo. Gayunpaman, napabuntong hininga na lamang si Jay Galwon at sinabing iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng narinig niya mula sa Anwi ay isang biro lamang. Dagdag pa ni Jay Galwon, ayaw niyang gawing kalamnan ang kanyang utak. Dagdag kaalaman, tinatawag niya ang MC na Anwi dahil siya ay mula sa Anwi. Ano ang sinabi mo? Bakit hindi ko marinig ang boses mo? Gumagamit ka ba ng brush para magsalita? Pang-aasar na sambit ni Jang Ho. Subalit ang nakakagulat, sinigawan sila ni Suso at sinabing napakaisip bata nila. Sinabi rin niya sa kanila na tigilan na iyon. Pagkatapos nun, inanyayahan ni Jang Ho ang lahat na maupo. Gayunpaman, sinabi ni Wasiamyong na hindi maaaring maiwan si Batang Panginoong Dowa sa lugar kapag magkasamang naroon ang munting Swordmaster at munting Jaygal. Pagkatapos ay tinanong niya si Hang Nim kung maaari rin ba siyang umupo. Samantala, sa isip ni Joey, walang duda na ang lalaking ito ay mula sa malayong lugar ngunit siya ang nakita ni Joey nang pumunta siya sa Hua Family Sword Sect kasama ang kanyang ama. Wasiamyong, kasunod nito, binati ni Joey si Wasiamyong at pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili rito. Ngunit mukhang, hindi naaalala ni Wasiamyong si Joey. Kaya sa isip ni Joey, hindi siya naaalala ng bastardong iyon kahit na nilamon ito ang 2,000 tael na iyon. Bigla-bigla, sinabi ni Wasiamyong na hindi pa rin niya makalimutan ang pagtatanghal ng binibini na kanyang nasiyahan noong Double Ninth Festival noong nakaraang taon. Tinanong din ni Wasiamyong si Suso kung kailan niya muling maririnig ang pagtatanghal ng binibini. Dagdag kaalaman mga Lods, ang Double Ninth Festival ay isang tradisyonal na pistang Chino na ipinagdiriwang tuwing ika-9 na araw ng ika-9 na buwan ng kalendaryong lunar. Tama, hindi kita nabati ng maayos noong araw na iyon dahil nagmamadali ako. Sagot naman ni Suso, humingi rin siya ng paumanhin kay Joey at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanyang paggabay. Sa isang iglap, sinabi ni Joey sa kanya na masyado niya namang ina-exaggerate iyon.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na umupo muli. Samantala, tinanong ni Jang Ho si Soso kung gusto rin ba nitong maging eksperto sa mga labanang walang espada o ang tinatawag nilang hypothetical na tunggalian. Ngunit tinanong siya pabalik ni Soso kung martial arts lamang ba ang laman ng kanyang isip. Kaya tinanong din ni Jang Ho si Soso kung ano ang kanyang natutunan. Ayon kay Soso, isa itong ganap na naiibang antas ng musika at teknik sa sayaw. Isa itong himig na tila hindi kabilang sa mundong iyon. Ngunit nalito si Jang Ho sa sandaling iyon. Sa hindi inaasahan, tinanong ni Jae Galwoon si Joey kung magaling din ba siya sa musika at sayaw. Sinabi lamang ni Joey sa kanya na isa lamang siyang mangangalakal na nagpapatakbo ng isang maliit na pandayan. Subalit napapaisip si Jae Galwoon kung sino ba talaga sa mundo si Joey. Isang hindi edukadong tao na tinalo si Jang Ho mula sa pamilyang Namgang. Isang maestro ng aritmetika na nagpapamangha sa kanya. At ngayon, musika at sayaw rin. At sinabi ni Joey na isa lamang siyang mangangalakal. Dagdag pa ni Jae Galwoon, marahil ang pinakamahalagang bagay na nagawa niya sa Hefei ay ang makilala si Joey. Dagdag kaalaman, ang Hefei ay ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng lalawigan ng Anhui. Bigla na lamang, sinabi ni Jae Galwoon na iyon ay isang Phoenix Gilded Folding fan ng kanilang pamilya. Sinabi rin ni Jae Galwoon na nais niya siyang maging isang pinararangalang panauhin ng kanilang pamilya. Pagkatapos nun, inanyayahan niya si Joey na bumisita sa kanila anumang oras na maginhawa para sa kanya. Kapag inilabas ni Joey iyon, sasalubungin nila siya sa parehong paraan ng pagtrato nila sa kanya, ngunit ang nakakagulat. Nagalit si Jang Ho at inutusan si Jae Galwoon na itabi iyon. Ngunit tinanong siya ni Jae Galwoon kung bakit niya iyon dapat gawin. Kaya naman ipinaliwanag ni Jang Ho sa kanya na kilala si Joey bilang maestro ng espada. Ang ibig sabihin ni Jang Ho ay si Joey ay hindi isang tagalabas sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, hindi siya isang taong may kaugnayan sa kanyang mumurahing mga panlilinlang. Gayunpaman, tinanong siya ni Jae Galwoon kung sino ang nakakaalam. Tinanong din niya siya kung may batas bang nagsasabing hindi maaaring anyayahan bilang pinararangalang panauhin ang isang mandirigmang kabilang sa ibang angkan. Pagkatapos ay tinanong ni Jae Galwoon kung anong klaseng batas iyon. Dagdag pa niya, kahit noong panahong iyon, ang makapangyarihan at kilalang mga grupo ay maraming beses na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya tinanong niya si Jang Ho kung bakit ang dalisay na hanggaring magsilbi sa isang tao bilang panauhin ay naging isang panlilinlang. Ano ngayon, bastardo ka? Galit na wika ni Jang Ho. Agad namang sinabi ng mga lalaking ito sa kanya na pigilan ang kanyang galit. Ginagawa nila ang kanilang makakaya upang pigilan ang kanilang Panginoon. Gayunpaman, sinabi ni Joey kay Jae Galwoon na pinahahalagahan niya ang kanyang kabaitan, ngunit sinabi rin niyang hindi niya iyon matatanggap. Dahil doon, nakaramdam ng hiya si Jae Galwoon. At habang nakatitig si Jang Ho sa kanya, bigla niyang sinabi na nadala lamang siya ng kanyang emosyon dahil medyo nagpakalabas siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Joey na babawi siya sa inumin nito mamaya. Umalis tayo kapag nabusog ka na. Wika pa ni Jang Ho. Sinabi rin niya kay Jae Galwoon na siya na ang baalang magpasya kung susunod pa siya o hindi na. Sa kabilang banda, biglang sumigaw si Waseomyong kay Jang Ho at sinabi sa kanya na sabay-sabay na silang pupunta. Samantala, tinanong ni Joey si Jae Galwoon kung may pupuntahan ba sila. Agad namang sinabi ni Jae Galwoon sa kanya na lalahok sila sa Little Dragon Grand Banquet na gaganapin sa Mount Hua pagkalipas ng isang buwan. Ayon kay Joey, sa tingin niya ay narinig na niya iyon noon. Sinasabing isa iyong pagdiriwang ng malalakas at natatanging mga mandirigma na ginaganap minsan kada 3 taon. May mga kompetisyon sa martial arts at mga pagtatanghal mula sa bawat paksayon. Mayroon ding iba pang sining tulad ng seremonya ng tsaa, pagpipinta, calligraphy, musika, at iba pa. Isa iyong pagtitipon upang magpalitan ng kaalaman sa iba't ibang larangan. Gayunpaman, biglang natigilan si Joey at nagtaka kung sinabi ba ni Jae Galwoon ang Mount Hua dahil ayon sa kanya. Sinabi ng Sword God na ang kanyang lugar ay nasa Gamcheon, ang hangganan sa pagitan ng Shaanxi at Ganquan. Bukod pa rito, ang Mount Hua ay matatagpuan sa Shaanxi. Kaya tinanong ni Joey si Jae Galwoon kung maaari ba siyang sumama sa kanila.
Sinabi rin ni Joey na siya ang magbabayad sa paglalakbay dahil isa lamang siyang sabit at hindi inanyayahang panauhin. Dagdag pa ni Joey, sila ang pinakamaasahang mga kasama na naiisip niya, at magagamit din niya ang pagkakataong iyon upang makilala ang mga tao mula sa Mount Hua, ang mga sinaunang sekta, at ang 5 dakilang pamilya. Kaagad, sinabi ni Jae Galwon na ikalulugod niyang maglakbay kasama si Joey. Sa kabilang panig naman, sinabi ni So kay Joey na huwag mag-alala tungkol sa mga gastusin. Makalipas ang ilang oras, habang sila ay naglalakbay, sinabi ni Wasiamyong kay Joey na ayaw niyang magmukhang nagyayabang, ngunit ang kanilang Wa Family Sword Sect ay nagpapatakbo ng napakalaking negosyo. Dagdag pa niya, hindi paniniwalaan ni Joey kung gaano sila kayaman. Ayon kay Joey, narinig na niya kahit papaano ang tungkol sa Grand Hua Bank sa Hefei. Ngunit sinabi ni Wasiamyong na hindi lamang Grand Hua Bank ang kanilang negosyo. Dagdag pa niya, pinapatakbo rin nila ang Sunny Escort Agency, ang 100 Dishes Restaurant, ang Heavenly Fragrance General Store, at ilang maliliit na inn. Bilang resulta, namangha si Joey sa kanyang narinig, pagkatapos ay tinanong niya siya kung hindi ba't ang Sunny Escort Agency, ang nangungunang escort agency sa Onwe. Ayon pa kay Joey, narinig na rin niya ang iba't ibang magagandang bagay tungkol sa 100 Dishes Restaurant, tulad ng walang katapusang dami ng tao, at ang kamangha-manghang tanawin ng lungsod mula sa pinakamataas na palapag. Hahaha, tama, mas marami kang alam kaysa sa karamihan. Sambit ni Wasiamyong. Kaya naman sinabi ni Joey sa kanya na kahit ang pagmamay-ari lamang ng isang maliit na inn ay isa ng malaking tagumpay sa kanyang paningin. Ngunit tumawa lamang si Wasiamyong at sinabi kay Joey na hindi niya kailangang maging mapagkumbaba. Pagkatapos ay sinabi niya na tama rin si Joey tungkol sa huling punto. Halimbawa, ang kanilang Scarlet Beauty Inn at Longevity Inn ay. Gayunpaman, sa sip ni Joey, kaunti lamang ang pambabula na ginawa niya, ngunit agad namang itinaas pa ni Wasiamyong ang antas ng kanyang pagyayabang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng mga tauhan ni Jang Ho sa kanya na mayroon silang problema. Kaya kaagad, tinanong sila ni Jang Ho kung may nangyari ba. Ayon sa mga tauhan ni Jang Ho, itinaas na ng mga bandido ang kanilang mga watawat. Agad namang tinanong ni Jang Ho ang kanyang mga tauhan kung aling grupo ang kumikilos sa lugar na iyon. Ayon sa mga gwardya, iyon ay ang Colossal Tiger Crew. Ayon kay Jang Ho, narinig niya na ang Colossal Tiger Crew ang pinakamahina sa 72 pangkat ng mga bandido ng Green Forest. Dagdag kaalaman mga lords, ang mga tao ng Green Forest ay katumbas ng mga bandido sa terminolohiya ng MERM. Pagkatapos nun, galit na sinabi ni Jang Ho na ang mga lintik na mokong na iyon ay siguradong napasobra sa pag-inom. Gayunpaman, tinanong ni Jae Galwon si Jang Ho kung isa ba siyang hanggal na hayop. Napatanong din siya kung anong klaseng tanga ang sumusugod ng hindi man lang nagsisiyasat. Higit pa rito, tinanong ni Jae Galwon si Jang Ho kung mayroon bang utak sa loob ng ulo nito. Bilang resulta, talagang nagalit si Jang Ho sa puntong ito. Gayunpaman, sinabi ni Jae Galwon sa kanya na pag-isipan ito. Dahil lamang sa tinatawag nila ang kanilang sarili na Colossal Tiger Crew, hindi ibig sabihin na mga hanggal na tigre sila. Napatanong pa si Jae Galwon kung may tao bang itatapon ang kanyang buhay nang walang saysay ng ganoon. Dagdag pa ni Jae Galwon, sigurado siyang napansin nila ang mga watawat ng kanilang mga pamilya, at gayunpaman, pinili pa rin nilang itaas ang sarili nilang watawat. Ayon naman kay Joey, iisa lamang ang maaaring ibig sabihin nito na sila ay may tiwala sa kanilang lakas at estratehiya. Bukod pa rito, ayon kay Jae Galwon, pinatunayan ng sinapit ng Pong Clan ng Onwe na hindi ligtas na lugar ang Gangho, kung tutuusin. Sa isip ni Jang Ho, minumura niya si Jae Galwon at naguguluhan siya kung bakit palagi nitong binabanggit ang Hebei Pong Clan. Kaya sinabi ni Jang Ho na talagang magulo ang mga bagay sa sandaling iyon. Hindi lamang nagkalat ang mga pinagputol-putol na bangkay ng mga iskolar sa buong MERM Alliance, kundi maging ang mga mafia at kriminal na pangkat ay laganap din. Bilang karagdagan, napatanong si Jang Ho kung ano bang problema ng lahat ng mga manlolokong iyon. Ngunit sinabi ni Jae Galwon sa kanila na maghintay. Pagkatapos, inutusan niya silang tingnang mabuti ang watawat. Ayon kay Jae Galwon,
iisa lamang ang pangkat sa Green Forest na gumagamit ng oso bilang simbolo nito. Dagdag pa ni Jay Galwoon, ang pulang watawat ng oso ay ang sagisag ng hari ng mga bandido, Cho Wung-kei. Iyon ay maaari lamang mga hulugan na alinman sa mismong hari ng mga bandido o isa sa kanyang mga alagad o direktang tauhan ang naroon. Sa isip ni Jang Ho, maaaring hindi isa si Cho Wung-kei sa 7 trono ng martial, ngunit kasing tanyag siya ng mga ito. Gayunpaman, ayon kay Jay Galwoon, kasing sama na iyon ang maaaring mangyari. Kung basta na lamang siyang sumugod ng walang pag-iisip sa mismong sandaling iyon, malamang ay para na siyang tinadtad na karne sa oras na iyon. Bigla na lamang, lumapit sa kanila ang Crimson Bear Hurricane Squad. Ayon kay Jay Galwoon, sila ang mga direktang tauhan ng hari ng mga bandido, at sinasabing katumbas ng isang buong sekta sa lakas. Mga mandirigma ng Namgang, inuutusan ko kayong bunutin ang inyong mga espada, wika ni Jang Ho. Agad namang sinunod ng mga mandirigma ng Namgang ang utos ni Jang Ho. Bukod pa rito, inutusan sila ni Jang Ho na pumwesto sa pormasyong pang-kontra-atake. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Jay Galwoon na pinahihintulutan niya silang lahat, na gumamit ng mga sailstone at battle array. Ihanda ang depensa, ay patong ang energy divination spell sa likod ng lahat. Sinabi rin ni Jay Galwoon sa kanila na umatras agad sa kampo kung sa tingin nila ay wala silang tsansang manalo. Ipaalam sa Gate of Lives kapag nakapasok na sila. Ngunit sinabi ni Jay Galwoon kay Jang Ho na kung hindi ito makikinig kapag sinabihan niyang huwag lumaban, at dadalhin nito ang mga kalaban sa kanila, responsibilidad nito na bawasan ang mga masasakripisyo. Gayunpaman, sa isip ni Joey, talagang kahanga-hanga iyon. Ayon naman sa mga espiritu sa Jade Stone na kwintas, kahanga-hanga iyon. Bukod pa rito, nagtataka siya kung isa ba itong mas mataas na anyo ng energy divination thought. Mas nakakagulat pa na ang isang kampo ay nakikipagtulungan sa mahuhusay na mga salamangkero. Sa madaling salita, ibig sabihin ay lubos nilang nauunawaan ang energy divination spell. Tunay nga silang mga inapo ni Haring Ming. Dagdag kaalaman, si Haring Ming ay isang Chinong estadista at estrategistang militar. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod na ang mga mandirigma ng Namgang. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang may isang lalaki na tumalon. Habang sinasabing, tumigil kayo riyan. Kaya naman natigilan si Joey sa sandaling iyon. Ayon sa lalaking ito, maayos siyang nagsalita. Samantala, tinanong siya ni Jang Ho kung siya ba si Cho Wung-kei. Ano ang sinabi mo, Lin Tiek? Hindi ba kayo sumusobra? Galit na wika ng lalaking ito. Bilang karagdagan, tinanong niya si Jang Ho kung ilang taon ba ang tingin nito sa kanya para mapagkamalan siyang ang matandang iyon at kausapin siya ng ganoon. Tinanong din ng lalaking ito si Jang Ho kung palamuti lang ba ang mga mata nito. Kaya naman tinanong siya ni Jay Galwoon kung ilang taon na siya. Agad naman, sumagot ang lalaking ito na siya ay 17 taong gulang. Bilang resulta, talagang nagulat si Joey matapos niyang marinig iyon. Hindi niya pa nga iyon mapaniwalaan dahil mukha namang 40 taong gulang na ang lalaking iyon. Gayunpaman, sinabi ni Jang Ho na sobra na ang biro nito kung gusto nitong subukan sila. Bilang resulta, talagang nagalit ang lalaking ito. Sinabi pa niya na naiirita na siya. Nagtataka ang lalaking ito kung bakit lahat ng nakikilala niya ay tinatrato siyang parang matanda dahil ayon sa kanya, teenager pa lamang siya. Kaya naman tinanong niya sila kung bakit hindi nila siya pinaniniwalaan. Sa isip ni Joey, mukhang hindi kailanman naghuhugas ng mukha ang lalaking iyon, ni tumingin man lang sa salamin. Napapaisip si Joey kung naliligo ba ang mga bandido sa kabundukan. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Jang Ho sa batang iyon na naniniwala lamang siya sa mga bagay na may katuturan. Kaya sinabi niyang tigilan na nito ang pagsasalita ng walang katuturan at ipakilala ang sarili nito. Nababaliw na ako. Wika ng lalaking ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leader Kang at tinanong kung hindi ba siya tutulungan nito. Tinanong din niya siya kung bakit nakatayo lamang ito roon na parang isang poste. Agad naman, ipinakilala siya ni Leader Kang at sinabing siya si Zhang Yilong, ang pangunahing alagad ng dakilang hari ng mga bandido. Sinabi rin ni Leader Kang sa kanila na maging magalang. Ayon kay Zhang Yilong, wala naman siyang ginawang gradient descent, kaya tinanong niya si Leader Kang kung ano ang ibig nitong sabihin dahil palagi nitong sinasabi na siya ang alagad nito kahit hindi naman.
Tinanong din siya ni Zhang Yilong kung maaari na lamang nitong sabihin na binugbog siya ng matandang iyon. Tinanong din niya siya kung hindi ba nito sinabi sa kanya na sabihin muna ang kanyang edad sa kanila. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang bidyong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.